malawakang rally sa labas ng International Criminal Court ang pinaplano ng supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan daw ay hanggat hindi siya pinalalaya ng ICC. Magbabalita, Simon Gualvez. Nagkakantahan, may kainan at pa-ice cream pa. Parang mga nagpipiknik lamang ang nagtipon sa labas ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Pero mga supporters sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mula sa iba't ibang panig ng Europa at Amerika. Hindi tayo! Hindi tayo! Gaya ng dati, nakapag-apply sila ng permit para magsagawa ng malaking demonstrasyon sa lugar na binabalak na nga raw nilang gawing lingguhan. Tinawag na nga rin nila itong Duterte Park. Hindi talaga namin gustong mabakante itong lugar na dito sa may harap ng ICC. Until he is free, we will be here. We will keep on organizing. We will keep on protesting the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. Walang kaanak ng dating Pangulong pumunta sa pagtitipon. Pero bago umuwi ng Pilipinas, may biro na lang si Vice President Sara Duterte. Usually napapangalan ng mga parks at mga kalsada pag simba ko lang, patay na ang tao. But I'm happy that even if President Duterte is still alive and well, he already has a park. Pero sigurado ako, knowing my father, he would want na yung Duterte Park na yan ay nasa loob ng Pilipinas at hindi sa loob ng the Netherlands. Bukod sa mga Pinoy abroad, kapansin-pansin din ang mga foreigner na sumasali sa protesta. Although we physically can't go in the prison, I'm sure it's a very lonely place for the former president to be there. From what I understand, he has quite a small cell. Paglilinaw naman ng tagapagsalita ng International Criminal Court, hindi makakaapekto sa kasong kinakaharap ng dating Pangulo ang kaliwat ka ng demonstrasyon o protesta. We fully respect the rights of the people to show their own feelings, to show their support or not to certain individuals, but we need to understand that that has nothing to do with the judicial. The ICC judges can only take into account what is in the files before them, what is the evidence that is presented, and what is the applicable law. That's what leads a decision. Nitong nakarang linggo, naglabas ang ICC ng proposed application process para sa mga biktima. Nakapaloob dito ang gagawing klasifikasyon sa kanila sa mga grupong A, B at C. Papasok sa Group A yung mga malinaw na biktima at otomatikong kwalipikado ng lumuhok sa mga pagdinig. Sa Group B, yung mga hindi biktima kaya rejected ng application. Habang sa Group C, yung mga hindi malinaw ang kaugnayan sa kaso at isa-isa sa ilalim sa assessment. Sa patakaran ng ICC, prosekusyon ang tutukoy ng ipepresenta sa court investigations. Hindi rin otomatikong testigo ang mga biktima. Katunayan, bihira pang araw na ihaharap bilang witness sa mga biktima. Pinahihintulutan din ng ICC na abogadong kumatawan sa mga biktima at may sapat na security measures para sa sino mang makikiisa, magbibigay ng ebidensya o tetestigo. Kasabay nito, siniguro ng ICC na maayos ang pag-handle nila sa kalusugan ni former PRRD kahit hindi pinayagang ipasok ang mga gamot nito mula sa Pilipinas. The ICC takes all the necessary measures to ensure the physical and psychological well-being of all the detainees. We ensure all the medical facilities that are necessary for the protection of the health of all the detainees. Tiniyak ng ICC na bukas sila sa mosyon ng kahit sinong kampo kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Duterte hanggang bago confirmation of charges sa Setyembre. Sa bandang huli kasi, pagdedesisyonan pa rin naman ito ng korte. Mula rito sa The Hague, Netherlands, ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.